Ako si Ruby, 17 taong gulang, at di ko inakalang ang simpleng laro ng Spirit of the Glass ang magiging dahilan ng pinakakinatatakutan naming karanasan. Sabado ng gabi, nawala ng kuryente sa bahay ni Tita Fe sa probinsya. Sakto raw sabi ng pinsan kong si Miko para sa isang laro na matagal na namin pinaplano, ang Spirit of the Glass. Kasama ko si Miko, ang best friend kong si Jessa, si Raymond at si Ayla. 5 kami, sa lamesa ng lumang bahay. Pinatong ni Ayla ang isang Manila paper na may mga letra, numbers at salitang yes, no at goodbye. Homemade lang. Ang baso, luma at may basag sa gilid. Tinapat namin ang mga daliri sa baso. Tahimik. Nanginginig ako, pero nagpapakatapang. Sabi ni Raymond, may espiritu ba rito? Tumigil ang hangin. Gumalaw ang baso. Dahan-dahan, papunta sa yes. Napangiti kami. Akala mo katuwaan lang. Pero nung tanungin ni Jessa kung sino siya, lumipad ang baso at nagsulat ng pangalan. Andres. Nagkatinginan kami. Tapos si Ayla biglang napaiyak. Tinanong namin kung bakit, pero hindi siya makapagsalita. Nakatingin lang siya sa kisame at unti-unting gumalaw ang ulo niya. Paikot, parang may humahawak sa kanya. Bigla siyang nagsalita, pero hindi na boses ni Ayla ang naririnig namin. Bakit ninyo ko ginising? Hindi pa ako tapos. Nabigla kami. Ang mga mata ni Ayla, puro puti, walang itim. Tapos kahit anong pilit namin itulak ang baso sa goodbye, bumabalik ito sa gitna. Nang tumayo kami para tumakbo, biglang nabasag ang baso. Sobrang lakas ng tunog. Nagsisigaw si Ayla. Nawalan siya ng malay. At ang pakiramdam namin, may kasama na kami iba sa loob ng bahay. Pagkabagsak ni Ayla, dali-dali namin siyang nilapitan. Hindi siya gumagalaw. Ramdam namin ang malamig na hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Pinilit siyang gisingin ni Jessa. Ayla, gising. Tama na to. Bigla siyang dumilat. Pero ang boses hindi na boses ni Ayla. Hindi pa ako tapos. Paulit-ulit niyang sinabi yun hanggang nanginginig ang katawan niya. Hindi namin alam ang gagawin. Pinilit namin isara ang laro yun. Tinulak ni Raymond ang baso kahit basag na, papunta sa goodbye na nakasulat sa papel. Pero wala nang bisa. Naramdaman namin na hindi na kami ang may kontrol. Bago pa namin siya mailabas ng bahay, bigla siyang nagsisigaw at tumawa. Isang tawang sobrang lalim. Hindi galing sa isang bata. Parang boses ng lalaki. Matanda. Napaatras kami. Hindi na namin kinaya. Umalis kami ng bahay ni Tita Fe. Basang-basa ng ulan. Pero wala kaming pakialam. Basta makalayo lang kami kay Ayla. Pero sa gitna ng daan pa uwi, naramdaman namin parang may sumusunod. Si Miko ang unang tumingin sa likod at halos mapasigaw. Guys, may anino sa likod natin. Di ko alam kung tao yun o hindi. Tumakbo kami ng mabilis, pero habang tumatakbo, naririnig namin ang sigaw ni Ayla mula sa bahay nila. Hindi pa ako tapos. Isa pa kayo. Isa pa kayo. Pagdating sa bahay, akala namin ligtas na kami. Akala namin tapos na ang lahat. Pero kinabukasan, si Miko may bakas ng sakal sa kanyang leg pagpagising niya. Si Raymond may gasgas sa likod, parang hinila ng matalas na kuko. Si Jessa hindi nakatulog ng maayos. Sabi niya, may boses sa ilalim ng kama niya buong gabi. At ako ang may mensahe sa salamin ng banyo. Ikaw ang susunod. Pagkakita ko sa sulat sa salamin, ikaw ang susunod. Napatras ako sa takot. Hindi ko na alam kung guni-guni lang ba ito o totoo. Tumawag ako kay Jessa. Umiiyak siya. Hindi raw siya natulog magdamag. May bumubulong daw sa ilalim ng kanyang kama. Paulit-ulit. Huwag mo kong iiwan. Hindi pa ako tapos. Pumunta kami kina Ayla. Dala ang kaba. Hindi pa rin bumabalik sa tamang katinoan. Nakaupo lang ka sa kama. Nakatitig sa kisame. Nang maramdaman niya kami,
Unti-unti siyang ngumiti. Pero hindi yun ang ngiti ni Ayla. Masaya akong bumalik, Ruby. Sinabi niya yun sa boses na pamilyar, pero hindi kanya. At hindi niya dapat alam ang pangalan ko dahil wala naman kaming nabanggit noong gabing iyon. Umatras kami. Si Tita Fe umiiyak na. Sabi niya, mula nang mangyari ang larong iyon, hindi na kumakain si Ayla. Hindi natutulog. At gabi-gabi, may naririnig siya naglalakad sa kisame. Nagdesisyon kaming humingi ng tulong. Una sa simbahan, isang pare ang tumanggap sa amin. Habang binabasbatan kami ng holy water, biglang namatay ang kandila sa altar. Isa-isang parang hinipan ang di nakikita. May kaluluwa kayong ginising na hindi dapat ginising, sabi ng pare. Hindi lang ito ligaw na espiritu. Isa itong nilalang na isinumpa. Isang espiritong sinunog, pinahirapan at ibinaunang buhay noong panahon ng mga Kastila. Ano ang pangalan nito? Andres. Nabuhay siyang mangkukulam. Pinaniniwala ang kumakain ng kaluluwa ng kabataan at ngayon nahanap na niya ang pintuan pabalik. Ang mas masama, si Aylang pintuang iyon at kami ang mga susi. Sabi ng pari, kailangan namin ng tulong ng isang taong mas bihasa sa ganitong kaso. Isang albularyo. At ang ritual para isara ang pinto ay mas delikado pa kaysa sa larong sinimulan namin. Dinala kami ng pari sa isang albularyo sa kabilang baryo, si Ka Lucas. Isang matandang lalaki na halos hindi nakamalakad ng maayos, pero kilala sa lugar bilang malakas na mambabarang na tumalikod na sa itim na mahika. Pagkarinig pa lang niya ng pangalan ni Andres, napatayo agad siya. Hindi niyo ba alam kung sinong ginising mo? Tanong niya. Si Andres ay hindi simpleng espiritu lang. Isa siyang bango. Isa siyang nilalang na gustong mabuhay ulit. Ang kwento ni Ka Lucas, si Andres ay isa raw makapangyarihang manggagaway noong panahon ng Kastila. Nang mahuli niyang gumagamit ng itim na mahika, sinunog siya ng mga tao sa mismong bahay ni Tita Fe, ang pinaglalaroan namin. Pero bago siya mamatay, nag-iwan siya ng huling sumpa. Sa huling gabing ako'y tawagin, muli akong babalik. At tinawag namin siya nang hindi anong magiging kapalit. Sabi ni Ka Lucas, may ritual siyang kayang gawin. Isang pagsasara ng pinto sa daigdig ng espiritu, pero kailangang isama si Ayla. Nung gabing iyon, dilala namin siya kahit nagsisisiyaw siya at nagpapapalag. Itinali siya ng ama niya habang si Ka Lucas ay naghahanda ng mga dahon ng isa't sinaunang orasyon. Nang magsimula ang ritual, umikot ang hangin sa paligid namin. Namatay ang mga ilaw at lampara. Ang mga mata ni Ayla ay muling namuti. Tapos nagsalita siya. Pero hindi lang basta salita. Iba't ibang wika. Latin, Kastila. Mga salitang tila sinasaulo ng isang nilalang na hindi tao. Hindi niyo ako mapipigil. Isa pa sa inyong kailangan ko. Tumingin siya sa akin sabay ngiti. Ruby, parang napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi makapagsalita. Sabi ni Ka Lucas, kung hindi ka tatayo, sa'yo siya lilipat. Ngayon na, Ruby, isara mo ang pinto. Pumikit ako. Hinawakan ko ang lumang rosaryo sa bulsa ko. At sa gitna ng dasal, isang sigaw ang bumasag ng katahimikan. Tama na, nagliyabang palayok ni Ka Lucas. Nabuwal si Ayla at kami, akala namin tapos na. Pero pag uwi ko sa bahay, pagharap ko sa salamin sa banyo, may nakasulat. Hindi pa ako tapos. Pagkakita ko ng mensahe sa salamin, napaupo ako sa sahig ng banyo. Nanginginig. Wala akong ibang kasama sa bahay noon, kundi ang lola ko at tulog na siya. Pero hindi na ako mapalagay. Kinabukasan nagkita-kita kami magkakaibigan. Si Raymond namumutla. Sabi niya hindi na siya makatulog dahil tuwing ipipikit niya ang mga mata ay nakikita niya si Andres at sinasabing, kasunod ka na. Samantalang si Miko, halos mabaliw, may malamig na hiningang bumubulong sa tenga niya tuwing gabi. 5 susi, 4 pa lang ang nabubuksan. Tinanong namin si Ka Lucas kung anong ibig sabihin ito. At doon niya isiniwalat ang kabuang katotohanan. Bawat isa sa inyo ay susi, at bawat susi ay may kakabit na pinto. Pintong magbubukas ng katawan para kay Andres,
Nasa katawan ni Ayla ang unang pintuan, pero isa-isa kayong kinakalabit. Ang mas masaklap, kapag hindi namin naisara ang lahat ng pinto at nakompleto ni Andres ang 5, tuloy niya siyang mabubuhay sa katawan ni Ruby. Ako raw ang panghuling susi. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa nakaraan, pero may connection daw ako sa kasaysayan ni Andres. Isa sa mga ninuno ko, ang isa sa mga taong nasangkot sa pagpaparusa sa kanya. Kaya ngayon ako ang pinakagusto niya. Nagdesisyon si Kyle Lucas. Kailangang hanapin ang lugar kung saan mismo sinunog si Andres. Doon lang pwedeng tapusin ang sumpa. At may natatandaan si Tita Fe. May lumang balon sa likod ng bahay. Matagal nang tinabunan. Pero ayon sa matandang kwento, doon raw itinapon ang abo ni Andres. Gabi-gabi muli kami sa bahay ni Tita Fe. Hinukay ang balon. Inabot kami ng ilang oras at nang maabot namin ang ilalim, may natagpo ang sunog ng mga buto at biglang namatay ang mga ilaw sa buong compound. Tumingin kami sa paligid. Wala si Miko. At sa dilim narinig namin ang boses na iyon. Malapit na. Galit na galit. Isa na lang. Pagkawala ni Miko, dali-dali namin sinuyod ang paligid. Si Jessa humahagul na sa takot. Si Raymond panayang dasal habang nanginginig sa takot. Nasa gitna kami ng kadiliman. Sa ilalim ng ulan, hawak ang buto ni Andres mula sa balon. Ang huling bahagi ni Andres. Hindi siya lalabas ng buo kung hindi makukumpleto ang 5 susi. Sabi ni Lucas, si Miko ang ika-4. Kailangan natin siyang mahanap bago tuluyang makuha ng espiritu. Bigla kaming nakarinig ng kaluskos mula sa loob ng bahay. Dahan-dahan kaming pumasok. Sa gitna ng salas, nakatayo si Miko. Pero hindi na siya si Miko. Maputla, basang-basa, at nakangiti ng malalim. Ruby, ano yan? Kailangan ko na lang ay ikaw. Tumakbo ako. Ramdam ko ang malamig na hangin sa bato ko. Ang mga paa ko'y mabigat na parang may humihila sa likod ko. Sa basement nakita ko ang lumang altar ni Tita Fe. Doon ko inilapag ang mga buto ni Andres. Tumayo si Kaluka sa tabi ko habang hawak ang isang kutsilyong may ukit at langis. Ruby, ikaw ang huling pinto. Kung papayag ka, ililipat natin sa iyo ang huling bahagi ni Andres at dito natin siya wawasakin. Hindi ko maintindihan. Gusto kong tumanggi. Pero naramdaman kong wala na kaming ibang paraan. Tumango ako. Hinawakan ko ang mga buto at pagdampi ng palad ko, pumasok ang lamig, ang galit, ang tinig ni Andres sa utak ko. Salamat, apo ng traidor. Ngayon makakabalik na. Nagsimulang dunggo ang ilong. Naramdaman ko ang apoy sa loob ng ulo ko. Umiyaw ako, pero pinigilan ako ni Lucas. Binasa niya ng langis sa mga buto ni Andres kasabay ng sinaunang dasal habang hawak ko ito. Sumigaw ako. Sumigaw si Miko. Sumigaw si Andres. At tumahimik ang lahat. Lumipas ang ilang buwan. Naging normal na ulit ang buhay. Si Ayla unti-unting gumaling. Si Miko parang walang nangyari, pero hindi na nagsasalita tungkol sa nakaraan. Si Raymond at Jessa, lumipat na ng tirahan. Ako, nakatanggap ako ng sulat galing sa simbahan.